Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Inna Vlogs. And please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Hello guys! Shoutout po sa inyong lahat to. Kasama ko sa Miss M's Live. Ayan. Matawa siya. Ayan. Hello po sa inyo sa lahat po ng Team Kalingap dyan. Mega love shoutout po sa inyo at magandang araw po at magandang gabi. May karap kita eh. Yun na nga guys. Bago tayo magsimula, suportahan po natin ang buong Team Kalingap. Sa panguna po ni Kuya Val Santos Matubang, at Inna Vlogs, Kalingap Rap. At don't forget to support din sa mga Kalingap partners and Kalingap charity vloggers. So ito na guys, no? Ito yung pag-usapan natin about dito kasi parang nabalot niya ng issue ang buong IDSI, no? Matagal na yan. IDSI tapos ngayon sumabog nung nagsalita si Ido. Ngayon lang kasi sumabog lahat nung nagsalita si Ido. Actually, na-react ko na rin to kanina yung about sa live ni Ido. Tapos ito pa pala, may nabasa lang kasi akong screenshot. Ito nga, nandoy na kumbaga na topic na to ni ni Boss Berador sa live niya kanina lang. Makinig ako at nabasa yung mga pangalan at kung ano yung mga binasa niya, yun din po nakarating sa akin. Oy, ano to? Ito ganyan, nabasa ko. At doon lang po, medyo nanlumo po ako sa mga nabasa ko kung bakit ganito yung tingin nila sa isang Papa Eds or sa isang Kalingap Ido. So, ang pangalan pa ng GC, IDSI pa. Tapos ganun yung mga tirada or ganun yung mga tira nila sa isang Kalingap Ido. Ang sobrang sakit. Kung ako si Ido, masaktan din ako kasi itong is na to nakarating na sa maraming mga reactor. So malamang nakarating rin kay Ido to. Nagpasa sa akin. So may nagpasa rin kay Miss M's Live. Basahin mo. So yun na nga, huwag ka lang magbanggit ng pangalan, no? Si letter G at saka si letter M. Oh, lakihan mo. Doon ako nasaktan na. Ito guys, basahin natin, no? Nang walang baka sabihin nyo, nagawa-gawa ako eh. Gawin ko pang thumbnail to eh. Sana. O, diba guys, loading, wala siyang signal. Nung nabasa ko kasi, doon ako nasaktan yung sinabi nilang mukhang pira si Ido. Doon ko gusto, grabe. Tapos, doon ako napagtanto ko, nag-uusap ko sa ganyang GC, tapos ang pangalan ng GC, IDSI. Di ba? Parang ganon? Yung GC. Oh, di ba? Pakita mo sa kanay mo. Ganun mo lang. Ito guys, oh. Wait lang guys, ipakita ko sa inyo kasi walang signal kasi. May na ba wifi? Ayan. Ito lang. Ang nagpasa sa kanya si Secret. No, akala mo naman babanggitin ko yung pangalan. So ito na nga. Buksan mo ulit. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit nakapagsalita sila ng gano'n na masakit, sobrang sakit yung para kay Ido. Bakit sila nakapagsalita ng gano'n sa isang Papa Eds na unang-una wala namang ginawang masama ang isang Papa Ido, lalong-lalo sa kanyang wife na si Beyonce. So ang dating kasi dito, nagiging marumi yung pag-isip nila kay Ido, magiging masama yung tingin nila kay Ido nang dahil sa sobrang dumi na rin ng pag-iisip nila or sa madaling salita, wala silang tiwala sa isang Kalingap Ido. Well, pwede kong sabihin dito, bakit nagkaganon? Bakit nagkaroon siya ng walang tiwala or bakit pangit yung tinang kay Ido? Pwedeng sabihin silos ang dahilan kasi sa akin lang to ha, opinion ko lang to. Siguro silos ang dahilan kasi mayroon tayong nabalitang ibang issue din na mayroon daw beneficiary si Ido na hindi binda na vlog, tapos may issue pang may isang babae daw na nakita daw na ito ganyan na yan dito rin eh. Nababasa ko dito na magkadikit na doon yung siko daw, yung isa pang diyan nag-comment pa na ayaw ko muna makita yung mukha ni Ido. Di pa ba parang ganon? So
masakit yung para kay Ido kasi unang-una walang ginawang masama pero sobrang sama na ni Ido sa kanilang mga alimpatakan o sa kanilang pag-iisip. So sa madaling salita, kawawa isang Kalingap Ido. Nahusgahan ng ganun-ganun. Ang masakit dito, masasabi pa nating mga EDSI fans to. So, for me, EDSI fans pero hindi. Kumbaga, one-sided fans. Yun yung masasabi ko na bias na sabihin kong sa isa lang sila nakasuporta pero hindi sa isang Kalingap Ido. Kasi, unang-una, walang tiwala. At bakit kamo nakapagsalita sila ng ganito na kahindik-hindik na salita? Ang problema dyan kasi sa mga SS na yan, kung intindihin mo, parang ano ba, parang iniisip na nila na Kisho, may ginagawa si Kalingap Ido na ganito, ganyan. Tapos, nasa isip nila, baka daw masaktan si Viancy. Kaya nga dun sa isip nila na, sa mga iniisip nila na mayroon ang ginagawang masama si Ido. Kaya yun na yun. So, ang isip na, tapos, ano yung ulit? Hinihingal ako. Bakit ka naman hinihingal? Hinihingal ako sa isyo. Kaya nagiging masama si Ido sa kanila kasi nga, ang iningatan nila, ang isang Viancy. Bakit ganun? Anong tingin nyo kay Papa Ido? Masamang tao na talaga? Mayroong ginawang hindi ka nais sa isang Viancy? Huwag naman po kayong ganun. Ay kawawa naman yung tao. Kasi nga, yun lang, wala nga ginawang masama eh. Ang problema lang kasi dito, ang buong akala ng iba, mga solid EDSI fans kayo, solid supporters kayo. Pero, inong nabasa ko yung mga SS na, yung mga dito, wala. Yun na madaling isipin na talagang one-sided fans kayo. Hindi kayo EDSI. Kundi Viancy lang kayo. Ayaw nyo kay Kalingap Ido. Hindi ko mabasa kasi ayaw eh. Basahin natin guys. Pero hindi ko magbanggit ng pangalan for na lang. Nakaka-bad trip kasi yung mga ganyang Kung mag-sponsor po kayo, huwag kayong maghintay ng mayroong kapalit. Dapat yung bukal sa loob yung pagbigay. Hindi na yung Diyos ko po, iporkit na kabigay, pwede na magsabi ng ganito, ganyan. O sige, basahin mo. O nang sabi sa ng isang basher, hindi ko hawakan yan. Naglalandian kami habang Ano sabi? Sabi na yung pamangkin nila siguro bigay yung pangkain. Pamangkin. May word sa siguro. Yung pamangkin nila ano ba to? Punangkain kasi yung pangkain ata. Pangkain, Yung pangkain nila siguro bigay ni Gina kasi kung sa kanya galing, di niya isasama mama at diba? Wait lang. Diyan na yung sa sinabi ni letter M, ni letter J, or ni letter M. Ni letter M na ang panghuling letter, ang panghuling letters, letter Y. Tama ba ako? Yun. Ako hindi. Doon pa lang sa words na yan, siguro, hindi kayo sure. Kahit pa letter A. Ganon. Kahit pa letter X. Basta letter M yung una. At alam ko, gusto nyo malaman ko sino yan, manood ko sa live ni Berador. Doon pa lang sa sinabi ni letter M na siguro nga bigay ni Kiskrito ganyan, hindi siya sure pero kung intindihin natin yung sinasabi niya, masama na si Ido, sinong napektuhan dyan si Ido? Pangalawa, marami siyang beneficiaries, bakit si Niggy lagi niyang i-live? Sana yung tatlong bata ang nilabas niya. Pati ba naman sa pag-vlog ni Ido, pinakikialaman nyo na. Huwag nang sabihin porket nag-sponsor kayo na yung masusunod. Si Ido po ang driver. Siya po ang charity vlogger. Siya po ang masusunod kung sino yung mga gusto niyang i-vlog, kung sino yung unahin niya at kung sino yung ihuli niya. Diyan pa lang po, nakakahiya na po yung mga pinagsasabi nyo kasi nagdududa kayo. May doubt kayo sa isang Ido. Sabi, baka malaki ang binibigay ni Gina, mukhang pera si Ido. Di mo? Baka daw malaki ang binigay ni letter J. Tapos ang dugtong mukhang pera si Ido. Mukhang pera si Ido, halata sigurado. Mukhang pera daw si Ido. Halata naman, sigurado yon. Hindi pa kayo sa mga pinagsasabi nyo, ang isang Ido, sabihan nyo ng mukhang pera nang dahil sa mga maruruming tumatakbo sa mga kaisipan nyo. Nakasira kayo ng tao, nang husga kayo ng tao. Mga manang, may mga edad na po tayo. Takip silim na po. Pero bakit ganyan yung mga ugali nyo? Ang hilig nyo manghusga ng tao na hindi kayo sigurado. Tapos pero nahusgahan nyo na. Next, ang sabi, kung gusto niya si E, doon
ano ko ba, Apple ha, Oh. doon na lang siya para walang masaktan na viewers at lalong hindi masaktan si Biancy. Kita nyo? Grabe yung pagduda nyo kay Ido. Pati dito sa Ed Love Tip, pinagdudahan nyo na parang may third party ang dating. Kasi nagduda kayo dun sa isang letter E, as in apple ha. Na letter E nga. A. Letter A. Ang tigas ang E ka no. Letter A as in apple ha. Kasi Na, E, iba na yun. Alam mo naman yun. Nagduda kayo kay Ido sa ganon? Nang dahil sa maraming takbo ng isip nyo? Sabi pa, mabuti pa yung ibang love team, walang third party. Anong klaseng utak mo? Kita nyo, sa inyo na nagaling third party. Samantalang ang EDSI, wala namang literal na walang third party. Isip nyo lang ang nakapag-isip niya na may third party ang EDSI. Bakit ka mo? Kasi nga, unang-una, nagdududa kay Ido. Bakit kayo nagduda? Wala kayong tiwala sa isang Kalingap Ido. Ang third party, ibig sabihin, may commitment na. Oo. Alam niyo bang sa ibig sabihin ng third party? Hindi nyo alam ibig sabihin nun? Kumbaga, mayroon ng pananagutan doon sa isa. Yun. Sabi ko, nakaka-stress, disappointed talaga ako kay Ido. Disappointed kayo kay Ido? O ano bang hawak yung ebidensya? Bakit ma-disappoint kayo kay Ido? Inaway ba kay Ido? Sinaktan ba ni Ido ang isang Biancy? Nagloko ba yung isang Ido? Nagloko si Ido, sinaktan ni Ido si Biancy sa kaisipan nyo. Sa takbo ng isip nyo, tapos sa takbo dito, ng utak nyo. Pero sa totoo, in realidad, walang ginawang masama si Ido. Ang bukutang ginawa lang ni Ido, minahal si Biancy, inalagaan si Biancy. Anong nangyari sa inyo? May Diyos ko po, tapos, may mga entity tayo eh. May nag-forward ng picture na si Kalingap Ido tsaka si Si Kalingap Ido tsaka si Ana naman yung nila. Diyos ko po. Nagkadikit yung siko. Sa bagay, pag mga one-sided fans nga naman, kahit makadikit yung siko, ano na yung iisipin? Di ba? Sabi dito, magkadikit na siko nila. Ayaw kong makita mukha ni Ido ngayon. Hindi rin namin gusto makita ang pagmumukha mo sa nagsabi ng ganyan kay Ido. Kung ayaw mo makita ang mukha ni Ido, di huwag kang manood. Huwag ka lang magsalita ng masakit. So ngayon siguro, makikilala ka na. Kasi nabunyag na, nalaman yung buong pangalan mo. Tapos meron pang nag-reply siya doon. Ang kapal ng mukha niyo, magsabi ng ganyan, tapos pasigaw-sigaw ka ng EDSI fans. EDSI, ganito, ganyan. Parang tanga talaga. Tapos sabi pa. Ano parang tanga? Dito ba, nag-reply siya doon sa unang sinabi. Tapos sabi, hindi lang tanga, tanga talaga. Hindi lang tanga, tanga talaga. Hindi po tanga po ang isang Ido. Ang tanga po dito, mga manang, mga ate, kayo po. Ang tanga ng mga pag-iisip nyo, syungak-syungak yung pag-iisip nyo. Yun lang yun. Kulang kayo sa untog. Grabe ginawa nyo kay Ido. Hinusgahan nyo sila sa mga pag-iisip nyo. Ikawawa naman yung isang Kalingap Ido. Ikaw mawala ang EDSI. Sa bagay, matutuwa siguro kayo. Ganyan. Kasi ang pakiramdam ko dito, ang mabigay ko lang mabigay kong opinion, maka-Biancy lang kayo, hindi kayo maka-EDSI. Kasi unang-una, wala kayong tiwala kay Ido eh. Nang dahil sa walang tiwala, pinagdudahan nyo na si Ido. Nang dahil nagduda kayo kay Ido, samot-saring mga kwento na or mga haka-haka ang nagsitakbuhan dyan sa mga pag-iisip nyo. Di ba? Kawawa may isang papa-EDS. Nagkaroon ng mga itong tao na buong akala ng buong Team Kalingap na mga ikaw magbigay galing sa puso. So yun pala hindi eh. Yun pala yung ibig sabihin ni Kalingap Ido doon sa live niya. Now I know. Kaya masama loob niya. Kahit sino naman talaga, sasama talagang loob. Alam nga naman matuwa, di ba? Kaya naging prank ka siya na hindi porket mas okay nga yung prank kasi Ido eh. Mas okay na yung talagang direct to the point yung mga sinasabi niya eh, di ba? Hindi porket sponsor ka, kaya na yung masusunod. Siya yung vlogger, siya yung driver, siya yung masusunod kung saan siya pupunta, kung sino yung gusto niyang i-vlog. Hindi yung, dapat sige ito ganyan, i-vlog. Diyos ko po. Sabi nga doon ni Kalingap Ido, diba? Kasi ngayon ang nangyari, ang daming kapag kung sino yung kasama, or pag kung sino yung makasalamuha, kung makisalamuha, kung hindi makasalamuha, issue, ganun ba? Yung sinabi niya. Basta yun na lang, Papa Eds. Ingat na lang, Papa Eds, sa mga taong makasalamuha mo sunod. Sana hindi mo makasamuha yung mga taong katulad ng mga ganitong pag-iisip sa iyo. Na ang sama-sama na
ang sama-sama ng imahe mo sa mga pag-iisip nila. Lagi bang baka siguro hindi pa sila sure niyan papaids, pero tinitira ka na sa mga pag-uusap nila. Chismis. At buti na lang talagang chinichismis ka na, minamarites ka na, buti na lang at may nakapag-is at ito kumalat na nga. So shout out sa inyo sa mga nagchichismis sa isang Kalingap Ido. O ngayon sikat na kayo. O di ba? Yan ang problema kasi yung may trader sa nila sa GC nila. Akala nyo walang mag-is-isa? Mayroon. O ayan. Malamang nakarating nga sa amin. Malamang nakarating na yun kay Boss Kalingap Prab, kay Ate Edna, kay Kuya Val. Mas lalo kay Ido. Kaya si Ido nakapag-live ng ganon. O di ba? Happy na kayo? Mabunyag na yung mga pagkatao nyo o yung mga pangalan nyo. Pero dito sa ano ko, hindi ko muna sabihin pangalan nyo, pero may hawak ako. Kung Like for sino-sino example, kayo. kung sa chismis nila, nakisyo kung kahit naman 1 milyon ang ibibigay ni Jay, wala na silang pakialam doon. If it's heartily given, Wala sa pakialam doon. Ang problema lang kasi dito, hindi nga naman problema si Jay eh. Bakit pinoproblema nila kung magkano binibigay ni Jay? ayun ang masakit eh. Bakit nangingialam sila eh. Oo. Tapos, nang dahil sa pinoproblema na si Ido, so ano yung tumatakbo sa isip niya na, si Ido, ganito, ganyan, mukhang pira. Sabihin ng yung isa, oo nga eh, halata naman, di ba? Oh, parang ganun yung iniisip nila kasi ganun nangyari. baka Ang daw, dumi, ang dumi na ni Ido sa mga pag-iisip nyo, kasi ang dudumi ng mga pag-iisip nyo. Napakadumi nyo. kahit na milyon ang ibigay ni Jay kay Kalingap Ido, wala na tayo doon. Hindi na natin Kahit yung million, billion o trillion ang Pera ibigay naman ni yun. Jay, wala kayong pakialam kasi pera niya yon. Pera nyo ba yon? Kung Bakit gusto niya niya- alam? kung Tapos gusto niya sabihin nyo ibigay- agad, mukhang pera. Tapos sabihin ng isa, halata naman. Wow! Kung gusto Mahiya niya- naman kayo? Mahiya kayo sa mga Diyos ko. Yan ang problema sa mga sa mga ibang sponsor or hindi ko alam, hindi ako sure kung mga sponsors ba tong mga nag-uusap. Well, I don't know kung mga kung hindi natin alam kung sponsor ba to or ano. Pero wari ko parang oo, may sponsor, pero I'm not sure lang. Pero guys, hindi ko napabain to. Maraming salamat Miss Sims Live sa pagbasa. Pero bias kasi. Hello. One-sided fans kasi, bias kasi, kaya yan yung mga pag-iisip. Puro doubt, puro duda, kaya walang tiwala. Kaya masama ang Magbago-bago na loob kayo. ni Kalingap Ido sa mga nakikibabasa. Kahit sino naman talaga sasama ang loob. Nako. Anong masasabi mo dahil namumblema sila ng ganito, masakit na ulo nila. Sinabi ni Kalingap Ido, para hindi kayo mamumblema, ganito kayo, tigil na lang daw yung NC. Oo. Sampal sa kanila yon. Sinagot agad na ito, di ba? O, para hindi na kayo problema, hindi na kayo mag-iisip. O, di sabi nito, itigil lang sa EDC. Huwag lang tayong mag-EDC. O, di ganun kadali, di ba? Prangka, real talk agad. Paano ba nagkaroon dahil sa EDC Lab Team, kaya tapos nag-click? Nang dahil nga sa EDC Lab Team, nagkaroon ka ng GC, ganyan, nagkakilala kayo. Tapos ganyan pa yung usapan nyo. Masabi ko lang dito, ang kapal ng mukha nyo kung ganun. Hindi ba? Dahil din sa EDC Lab Team, mga doble triple yung blessings ni Biancy. Oo. Di ba lang dahil sa EDC? Oh, di ba? Ang daming blessings nakuha ng isang Biancy. Dapat doon Tandaan nyo yan. Doon na muna sila nag-focus. Dapat doon muna kayo focus at yun ang iisipin nyo. Nang dahil sa EDC, ulitin ko lang, kung ano ba yung magandang naidulot ng EDC, lalong-lalo kay Biancy, maraming blessings ang nakuha ang isang Biancy. Actually, life. At walang Biancy kung walang Papa Ido, walang Biancy, walang EDC kung walang Kalingap Ido. Tandaan. Malinaw yan sa lahat na si Kalingap Prab sabi na ang Love Team for entertainment. Yes. And then, ang main goal is to help the Kalingap Angels. Sabi nga ng Kalingap, diba? Pero kung magkatulugan, bonus na lang yun. Bonus na lang yung magkatuloy or magkadahulugan sa ng loob. Basta, Love Team for entertainment. Tapos, kung ano may kita naman doon, yun yung pantulong. Kung ano yung kita doon. Pero, ang nangyari kasi ngayon, nang dahil sa mga ang sama ng tabil ng dila nyo, ang sama ng mga pag-iisip nyo, ano nangyari ngayon? Gulo. So happy kayo.
Di ba nung una ang ini-issue nila, kisyo nakikita daw si Kalinga Pido doon with E. Tapos klaro na yan, kinonfirm na yan ni E mismo na hindi nga daw talaga sila nakita. At sinabi na rin talaga yan ni Kalinga Pido na talagang hindi sila nagkikita. Ay, may mga fans kasi makikita ng utak na kahit anong paliwanag, hindi talaga maniniwala yan. Kasi nga, wala nga tiwala at saka nagdududa at saka hindi sila legit na masasabi natin EDC solid fans. Yung ganun. Kasi pag mga solid fans yan, hindi pag-iisip ng ganyan kay ano yan, kay Kalinga Pido yan. Kasi common sense lang yun. Kung gusto pa ni Kalinga Pido na magkipagkita, pwede naman. Pero kung gusto talaga niya, hindi niya isasama si Beyonce. Oo. Lalakad yun mag-isa. Kung meron siyang binabalak. Kaya yung mga fans na ganyan, yung mga fans na hindi naniwalang hindi naniwalang mayroong na talagang mahal ni Ido o gusto ni Ido ang isang Beyonce. Kaya nakapag-isip ng ganun. Sa madaling salita, mga bias nga, tapos mga one-sided fans. Yung iba kasi hindi pa nakaka-move on sa mga past. Exactly. Yung mga matatawag panatiko, yung ayaw nilang ma-move on, gusto hold on lang talaga. Hold on, wag move on. Yan yung gusto ng fans. Madami sinisisi pa nila si Kalinga Pido, yung may nag-comment pa na kaya ka maraming basher kasi iniwan mo kasi si E na ganito ganyan. So, hindi nagkasundo eh. So ano pa? Tsaka wala nang dapat ipaliwanag si Ido dyan pagdating sa mga ganyang usapin niya. Sa dating. At saka tapos na eh. Kasi yung mga nagtanong ng mga ganyan kasi, yung mga taong nagbigay ng mga ganyang comment or nagsalita ng mga ganyan, yun yung mga fans na masasabi panatiko nga na talagang ang gusto na mangyari na masunod yung gusto nila, yung paramdam lang doon sa kami kinilig, dapat ito yung magtuloy o dapat kahit ano mangyari, ganyan, yung mga nagmamando na sila. Nakakahiya naman kayo. Huwag na kasing mamuhay sa dapas. Huwag na, kalimutan na yung dapas. At please lang guys, maniwala kung mahal nyo ang EDC, magtiwala kay Ido. Kung ayaw nyo mawalang EDC, stop nyo mga ganyang mga nonsense na mga pinasasabi nyo o hinuhusgahan nyo ang isang Kalinga Pido. Kung talagang mahal nila si Beyonce. At kung mahal nyo si Beyonce, kung may concern kayo sa kay Beyonce, huwag kayo mag-isip ng ganyan. Kasi kung tuloy-tuloy yan, kung mawala ang EDC, ang apektado dito, sino ba apektado dito? Si Beyonce. Si Beyonce, kasi si Ido, mayroon namang white channel, di ba? Kung mahal nyo si Beyonce, itigil nyo yung mga ganyang pag-iisip nyo. Ang dumi ka naman iisip nyo, matatanda na kayo, tapos kailangan pagsabihan ng ganito. Bago kasi mag-yaw-yaw, isipin nyo muna kung ano ba yung maaaring kinalabasan sa mga pinagsasabi natin dito sa GC. Yung dapat iniisip nyo, yan, na is, happy, ni nga. Di nalaman. So, yun na lang guys. Maraming salamat sa inyo, no? Ayan, si Wow Life. Magpaalam ka muna. Support guys, Miss Im's Life. Di ba? Ang ganda niya, no? Para siyang si Bila Padilla. I am Derek Ramsey, your Wow Life TV. Maraming salamat sa nag-like and share. Bye-bye! Shout out EDC fans.